probationary, parang hindi pa yung basic salary yung makukuha. Ah, may ganun? Below kami. Below ano kayo, minimum wage? Below kami. Ang pagkakaintindi ko kasi, once na dumating ka kasi rito, automatic na papalo ka na sa minimum wage. Hindi. Nasa contract kasi yun na 3 months. Malapit na registration, Cubs. Alam mo na ba? Sa August 25 hanggang August 27 ang registration. Kaya ang tanong, ready na ba kayo? Handa ka na ba? Gaano kahanda? Hindi nga. Handa na ba kayo? So bago kayo magpa-register, maraming mga bagay na aspeto sa pag-apply dito sa South Korea. Dahil bukod sa hirap na pwede ninyong maranasan dyan pa lang sa pag-apply sa Pilipinas, iba pa ang mararanasan nyo pagdating nyo po rito. Kasi iba yung napapanood nyo, iba yung nakikita nyo sa nararanasan nyo sa realidad, sa reality. Kasi andyan kayo sa Pilipinas, lagi nyo sinasabi, ay kaya ko yan, madali lang yan, basic lang yan sa akin, kahit anong trabaho, kakayanin ko, basta ang importante, makarating ng Korea at makasahod ng malaking halaga. Yun lang naman ang pinaka sumasagi at nagsisink in sa utak natin, di ba? Kasi base sa mga napapanood yung mga ibang vlogger dito na wala nang ginawa, kung hindi magpakita ng laki ng sahod, ang ganda ng company, di ba? Ang ganda ng trabaho, ang ganda ng gisoksa, yung tirahan, libre yung wifi, walang binabayaran, libre yung food, libre yung lahat. Kaya naman nakala ng iba, ganun lang kadali mag-Korea. So ngayon, bago kayo tuluyan magpa-register, so may papanood ako sa inyo, sa mga ilang kababayan natin, nakakarating lang dito sa South Korea, at isi-share namin sa inyo kung ano yung talagang realidad na naranasan po nila. Nang sa ganun, aware po kayo kung ano yung pwede ninyong maabutan dito. Lagi kong sinasabi sa bawat vlog ko, hindi magpapasahod ng South Korea na ganitong kalaki kung walang dahilan. Di ba? Sa Korea, hindi pwede yung pwede na. So, kailangan talaga alam mo kung ano yung mundong pinapasok mo. So, pakinggan natin, isang kababayan natin na nakausap ko at willing mag-share, magbahagi ng kanyang karanasan. So, bago lang siya rito at kakadating lang niya, siguro, if I'm not mistaken, wala pa siyang 1 year yata rito. So, pakinggan natin ang kanyang sentimiento. So, guys, uunahan ko na po kayo bago tayo magpatuloy sa topic natin na to. So, unahan ko na kayo, guys. Itong video to, kaya ginawa ko, hindi po para i-discourage kayo o di-motivate po kayo, ha. Ito pong video to, para po maging aware po yung lahat kung ano po yung possible na maabutan nyo rito. Kasi 85% po, ganito po yung senaryo na pwede ninyong maranasan. So, magkakaiba po talaga at iba talagang klase ang work ethics pagdating dito sa South Korea. Kaya yung expectation nyo versus reality, dyan po magkakaroon ng problema. Yung paggawa o pag-adjust nyo sa kultura nila, sa trabaho, basta lahat kung anong klaseng pamumuhay nila rito. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyo yung naging kwento ng mga ilang kababayan natin nang sa ganun sila yung maging buhay na patunay kung ano talaga ang tunay na nararanasan po nila rito. Nang sa ganun, ma-adapt nyo at makakuha kayo ideya kung ano ba talaga ang mundong pinapasok nyo. So, tawagan po natin siya. Ito, gusto kong tanungin yung ating bagong dating na newly fresh from Philippines pa. Isang buwan pa lang daw siya, dumating siya ng July 15. Noong July 15, bale, tawag dito, isang buwan siya, magtutuman siya ng September 15. So, magtatanong lang ako kung ano yung naging karanasan niya. Yung palang ano yung first impression mo dito sa South Korea ngayon nakarating ka na sa South Korea? First time, parang kinakabahan na medyo excited. Kasi excited na dito, nakarating na ako. Tapos kinakabahan, siyempre, yung language. Hindi pa talaga na magaling sa language nila. At the same time, yung kultura medyo iba. So, kumbaga sa nangangapa ka pa sa pagsasalita kung ano yung sinasabi, binibigay nilang instruction, especially sa pagdating sa oras ng trabaho. Hindi mo naiintindihan. Parang parang instinct lang na kung ano yung sinasabi. Actually, may kasama silang sign language kasi. Kaya medyo kung ano yung tinuturo, parang instinct mo na lang yun kung ano yung gagawin mo. Exam. So ngayon, para to be story short na lang, nasa South Korea ka na, nakarating ka na, dumating siya, summer ramdam mo sigurado yung init, di ba? Yung ibang mga kababayan natin kasi dumadating dito during winter season, kaya naabutan nila yung snow.
Kasi di rin naman lingid sa mga ibang nating kababayan, snow din talagang gusto nilang ma-experience sa buong buhay nila. So, yun, kumbaga na-share ko lang. Ngayon, andito ka na sa South Korea, so nag-start ka na ng trabaho. So, papasok naman tayo pagdating sa mga sa trabaho. Kumusta naman yung trabaho, katrabaho, yung mga Koreano at saka yung type of job na pinili natin na industry, manufacturing industry. Yung sa manufacturing, actually, yung pinili ko talaga yung furniture. Kasi parang medyo, parang mas madali. Furniture. Sakto yung na-hire sa akin, under furniture siya. Parang sa wood na paleta. Mm-hmm. Yung gumagawa ng paleta. Mm-hmm. So, yun, yung doon, first day ko, medyo, syempre, hindi sanay sa mga ganyan na trabaho. Medyo nanibago ako kasi iba talaga kasi iba kasi yung pag-work nila pag tunog ng 8:30 work ka na, mabilis ang work, pali-pali yung pali-pali. So, tapos yun lang yung medyo challenging lang yung siyempre may ito-train ka first time mo, siyempre kasama mo is Korean. Actually, yung company namin is bago pa lang. Bago pa lang siya. I think 4 years pa lang yata daw yung company namin. Kaya first time nilang kumuha ng foreigner. Yung nauna sa amin na dalawa, magti 3 months na sila ngayon. Kumbaga kayo yung pinaka-pioneer na nagtrabaho sa company nila bago kasi kayo na unang po. Dahil bago pa lang, siyempre yung ibang namin kasamang Pinoy is bago pa lang din. Medyo yung adjustment napakahirap kasi yung language nga na siyempre iti-train ka. Korean, siyempre di mo maintindihan. Na lang, parang senyas-senyas na lang muna kami. Nung first day ko, yung kasama kong Koreano, senyas-senyas na lang kami kung ano yung gagawin, kung ilan yung gagawin. Hindi kasi ako lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga vlog ko, na iba yung reality sa expectation ng mga kababayan natin. Kasi pag nasa Pilipinas ka, nag-apply ka kay Korea, sasabihin mo, ay basic lang yan. Ay kaya ko yan, magtatagal ako dyan, basta pagdating lang ko doon, magtatrabaho ako para kumita, matupad ko yung pangarap ko. Pero, nagbabago yung pag dumating na sila dito sa South Korea. Kaya, yan, isa ka sa patunay na lagi ko sinasabi, iba ang work ethic ng mga Koreano rito. As in, yung hindi mo nararanasan kahit na nagtatrabaho ka sa Pilipinas, dito mo mararanasan talaga yung nagtatrabaho ka na, may kasama ng pagod, stress, at saka hindi mo na mabilang ng sakit ng katawan, homesick. Tapos, mumurahin ka pa minsan dahil nga hindi mo naiintindihan kung ano yung sinasabi nila. Kaya yung language barrier talaga ang napakahirap dito. Kaya actually, yung isang talagang dahilan bakit nahihirapan yung actually mga Pinoy, halos mga Pinoy. Actually hindi rin lang naman Pinoy, kahit yung ibang lahi din naman ganyan din naman. Sige. Actually, isang bagay din na nahihirapan sila dahil hindi tayo kasi na-train na maging kahit intermediate level sa Korean language. Kasi kung naintindihan mo lang sila, yung mga kasama mo, yung mga Koreano, mas magiging madali yung mas kasi smooth. Tuturo lang nila, alam mo na. Number one kasi na nagagalit ng mga Koreano is yung di mo sila naintindihan. Kaya minsan nasisigawan. Tama. Kasi ang may singit ko lang. Kasi ang pinagkaiba natin sa ibang lahi, is example lang din sa mga Nepal. Yung learning Korean language nila, parang course na sa kanila, 1 year silang nag-aral hindi katulad sa Pinoy, minsan isang buwan lang, 2 months lang, di ba? Nag-schooling ka. Pero sa kanila, hindi. 1 year. Kaya iba dyan na sa Pinas na feel nila na kaya na nilang magsalita. Pero pagdating nila dito, iba. Iba. Yan. Iba yung textbook sa reality yan. Totoo yan. Totoo yan. Yung nag-iiba din yan sa lugar sa Korea. Kumpare, nandito ka sa part ng South sa amin. Hanggang malapit sa Busan. Iba yung iba yung accent nila, iba yung dialect nila. Mismo. Compare sa South.
Parang mga Pilipino lang din yan eh. Kapampangan, Bisaya, Batanggenyo, may kanya-kanya tayong accent, parang ganun. Oo, magkakaiba. Ito, kasi bukod sa'yo, mayroon din akong na-interview dati. As in, wala pa siyang naumpisang trabaho. Pagdating niya rito, naabutan siya ng holiday, hindi pa siya nakakapag-start sa trabaho niya, hindi pa niya nakikita yung sadyang name niya, umuwi na, taga Batangas naman siya. Oo, kaya ko sinasabi yung ganito kasi, yun nga, yung mga kabataan ngayon, feeling kasi nila, lahat kaya na nila. Eh, yung trabaho rito, trabahong pampamilya talaga. Hindi siya pambinata. Actually, tama ka, Kabs. Kasi, nung time na, di ba, nung nasa Pinas pa ako, pinapanood ko yung mga videos mo. Parang, nung time na yun, parang, nire-ready ko talaga yung sarili ko na hindi mag-expect. Parang yung expectation ko na mas maganda yung madadanan ko dito. Hindi ko nag-expect na ganun. Mismo. Kaya medyo nakakayanan ko yung trabaho. So, sa tingin mo, aabot ka kaya ng 5 years dito to 10 years? Ikaw, sa ano mo yan? Tignan natin, pero siguro, ngayon, di ko pa masasabi kasi bago-bago pa na ako eh. Under adjustment pa lang. Tama. Tsaka, ngayon, nag-self-study pa rin. Still, nag-self-study pa rin sa Korean. Kasi, magagamit mo din kasi yun eh. Sa'yo, may papayo ko sa'yo. Normal lang yan. Kasi, yun nga, sabi mo, bago ka pa, nasa learning stage ka pa eh. Kasi yung kulturang pinuntahan mo, iba siya sa ibang mga bansa, like Saudi, Taiwan, Hong Kong. Ang isa sa big factor kaya nahihirapan kasi yung mga EPS na foreigner dito, hindi marunong mag-English yung mga Koreano. Eh, hindi tulad natin, tsaka ng mga ibang lahi, parang second language na natin yung English talaga. Pero ang mga Koreano kasi talaga rito, hindi talaga as in na, meron man bibihira. Yun ang problema. Yung sa amin, Kabs, may mga kasama kaming Koreano na nag-English pero word by word. Kaya nga, yung trabaho. Production. Good thing na pag nagkasalita na sila, medyo galit na. Hindi namin maintindihan eh. Parang wala lang sa amin. Parang, anong sabi niya? Pagkatapos ng work, pag-usapan na. Ano sinabi nung parang ganun. Yung, dahil hindi namin masyadong hindi namin dinidibdib. Basta, yung basic na, yung yo, tsaka yung chonchoni, dapat alam nyo yun. Kahit kasi minsan galit ang mga yan, pag sinabi mong, ajushi, mal chonchoni heyo, nanon hanggang malmuthe. Parang ganun, kumbaga para humilay lang sila yung maging mahinahon. Minsan kasi galit sila, pasigaw yung ano nila, di ba? Oo. Pasigaw. Minsan baka yung mga kapulol natin dyan na pwede na makapanood nito na gustong South Korea. Yung mga Korean minsan parang galit sila pero hindi. Ganun yung boses nila, yung mataas. Malakas na pero kung mahina yung loob mo dito na pumunta, sa sweldo lang yung reason mo ba't ka pumunta, huwag ka nang tumuloy. Tama. Lalo na kung uwi ka rin ng maaga. Kung madamdamin ka pa, yung napagalitan ka, nasigawan ka lang, isang linggo mo dadamdamin, hindi pwede rito. Sayang yung paghihintay mo sa massive selection, so roster. Tapos, hindi pa ba? Ang din sa amin, may provisionary kami. 3 months yung provisionary namin. Yan din yung nagiging problema dito sa South Korea, no? Yung ganyan, yung walang sistema na yung isang as in ite-training ka na talaga kung ano yung gagawin mong trabaho. Yung ino-orient lang sa atin training, nasasabing training center pero ang tunay nun orientation lang hindi naman training yun eh. Sinasabi lang nila yung bawal at hindi bawal, yung kultura na aabutan mo doon. Pero yung literal na sa Pilipinas, pag nag-apply ka ng trabaho, ite-training ka kasi talaga nila kung ano yung trabahong papasok. Like alam ba, fast food, Jollibee, Chowking. Dito yung provisionary namin, 3 months. Tapos, under pag-provisionary, parang hindi pa yung basic salary yung makukuha. Ba, may ganun? Below kami. Below ano kayo, minimum wage? Below kami. Ang pagkakaintindi ko kasi, once na dumating ka kasi rito, automatic na papalo ka na sa minimum wage. Hindi. Nasa contract kasi yun na 3 months provisionary. So, under pa kami? Below 1. Below minimum wage kayo, no? 1.8. Kasi ang minimum wage ngayon nasa 2,050,000 plus na yata eh. Oo. 1.8. Tapos after 3 months, dun pa lang kami mag-2M. So, tiyaga... good thing na merong OT para may
may pambawi din sa gastos. Kasi dito, sagot namin yung kisupsa, sagot din namin yung kuryente. Yun lang. Tapos pagkain, syempre hindi naman lunch lang yung sagot ng company. Yung lunch namin ng umaga at saka gabi. Kaya medyo hirap din kami ngayon na mag-budget kasi ako, di ba ako buo, 10 days pa lang yung sinahod ko tapos nabawas na yung Samsung insurance. Okay lang yun kasi yung Samsung insurance na yun, biglang kinaltas sa inyo kasi yung iba, dahan-dahan yung 400 na yun, di ba? 3 gigs, parang 160. Oo, tama yun. Kasi yung iba, biglaan, kinakaltas. Yung iba naman, dahan-dahan, hinahati-hati hanggang matapos. Makukuha refundable yan. Kaya yung iba dyan na sakali wala rin na mahal, pag libre yung pabahay, swerte na kayo dun. Kasi laking tipid nyo na yun. Oo. At saka tawag dito, may idagdag ko rin. Kahit saan kapang bansang pumunta, yung nakalagay sa kontrata, minsan hindi naman lahat yun talaga matutupad. Hindi lahat yun masusunod talaga. May mga lapses din naman ng mga company na pagkukulang din naman. Hindi natin perfect. Hindi lang naman sa South Korea, kahit saang lugar. Swerte mo kung nakalagay sa contract, not provided yung accommodation, pero provide yung company. Oo, tama. Yung view namin, no? Tingnan mo yung view namin. Ang ganda. Mukhang nasa kayo mataas na palapag Sa first floor kami, ang view namin. Ang ganda. Yung lugar nila talagang parang bukid, literal na palay. Yan So Cubs, one thing na lang na tatanong ko, ano yung may advice mo, may papayo mo sa mga upcoming aspirant, lalo na ngayon, may magaganap na registration this month sa August 25 to 27, kung hindi ako nagkakamali. Ano yung may bibigay mo sa kanila, may iwan mong payo para nang sa ganon? Yung mga makapag-register ngayon, malakas kayo kay Lord kasi 2.5 lang yung kailangan pero kayo yung pinili na nakapasok. Tama. Kasi sigurado niyan, minuto lang yan, close na yan. Tama. Saka yung preparation sa exam, huwag kayong maghintay dun sa schedule nyo na dun pa lang kayo mag-review kasi mahirap din yung nagmamadali sa pag-review. Unti-untiin nyo. Pag malayo pa yung schedule nyo, mag-review na kayo kahit ilang vocabs lang, mock test. Tama. Sigurado, mapapasa nyo yun kasi kung 110, sa Korea kasi wala namang pataasan dyan. Tama. Wala namang pataasan na score. Kasi kung 110 ka lang, na at least pasado, may mga 110 na naunang nakakaalis compare sa mga matataas na score. Tama. Walang priority dyan. Walang priority. Depende yan sa Korean employer kung gusto ka niya. Hindi naman titignan yung score mo. Hindi porket mataas ang score mo, mauna ka makakaalis, walang ganun. Tapos, dapat, pag nakapasa na kayo, dapat decided ka na pumunta dito kasi iba yung experience dito pagdating nyo. Sobrang layo sa Pilipinas. Kailangan sa language pa lang. Lahat ng natutunan nyo na, kumari, mataas ka na sa EPS exam. Pagdating nyo dito, iba yung textbook na natutunan nyo sa textbook compare sa actual na pagsasalita nila. Mismo. Sobrang maninibago kayo. Kaya, payo ko lang na magbaon kayo ng takas ng loob. Siyempre, motivation din kung bakit ka nagko-Korea. Tama. Huwag kayong makakit sa mga post na magaan yung trabaho na pinapakita kasi hindi naman lahat. Tama. Halos sa Mismo. isang company. May part na sa isang company na may area sa isang company na magaan lang. Pero siyempre, pagdating nyo sa factory kasi, hindi naman, magro-rotation kayo hindi naman yun yung gagawin nyo lang all around ka. Pag may nakita kayong gano'n na work, siyempre, naringgan nyo kayong mag-apply. Kala nyo magaan lang. Di nyo naman alam yung proseso na pinagdaanan ng ginagawa niya yun. Tama. Napakadaming nagpaparelease na rin. Yung iba kasi talaga, bukod sa pangit na napuntahan, may delay yung sweldo. Yung iba talagang mga Koreanong kasama nila,
talagang minsan, yung iba, may hindi inaasahan na nananakit sila. Pero hindi naman lahat ng company ganun. Kaya, yung mga nandito na sa South Korea, tulad mo, bro, kaya lagi ko sinasabi sa'yo, ikaw nandiyan ka na, pero yung iba, pinapanalangin pa lang na makarating dyan sa pwesto mo ngayon, kung nasang man kayo ngayon. Ang isipin nyo na lang, yung mura, yung sigaw, yung pagod, kasama sa sahod yan. Kasi sa Pilipinas, hindi natin may pagkakaila kahit na sabihin mo nang magtrabaho ka 3 trabaho sa Pinas, hindi mo kikitain yung alagang 80,000 na malinis sa loob lamang ng isang buwan. Hindi natin kikitain yun. Kaya aminin natin at hindi, mahirap man, pero eto talaga yung bansang makakapagbigay ng pangarap natin. Hindi man lahat, pero at least may magbago man sa pamumuhay natin. Kumbaga ito yung magiging stepping stone sa mga plano natin pangarap. Siya nga pala, binata ka ba? May pamilya na? Meron na. May isang anak ako. Oo, yun ang ano doon. Yung kasi mag-iiba yung mindset mo niyan. Kaya tiyagayin nyo lang. Yun lang naman talagang pinaka sa lahat-lahat, tiyaga, tsaka huwag nyo tignan yung yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo. Maging positive ka. Yung mga plano mo na plano mong bilhin, plano mong ibigay, yun ang gawin mong motivation sa sarili, katulad ng ginawa ko sa sarili ko. Eventually, sinasabi mo ngayon, baka hindi ka magtagal, pero isang araw, gigising ka na lang pala, naka 5 years ka na, di mo namamalayan. Oo. Kaya, tiyaga lang talaga. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa paparating na bukas, kaya magtiyaga lang. Malay mo, mag-7 pa ako. Oo. Hindi imposible yun. Hindi imposible yun. May 3 months ka lang dito para maghanap di ba? Oo. May 3 months ka rito para magpa-release at maghanap ng trabaho. Ngayon, kapag hindi ka nakahanap, naubos yung 3 months mo, mapapauwi ka na talaga sa Pilipinas. Pag nagpa-release ka. So yan, loud and clear po. Narinig po natin yung isa nating kababayan na bagong dating na magdadalawang buwan pa lang po sa September. Talagang narinig nyo yung kwento. Actually, mayroon pa tayong isang bagong dating na kababayan na kachat ko lang siya kanina. Na yun nga, yung bang lahat daw ng vlogger dito sa South Korea ay non-follow lahat daw po niya. Sa kadahilanan, yun nga napapanood niya, puro magaganda sinasabi, pero pagdating dito taliwas naman po dun sa naabutan nila, may nagsasabing yung iba, nananakit itong Koreano, yung iba naman, sobrang hirap ng trabaho nila. Minsan nga daw, yung pati gamit nilang gloves talaga, sila lang nag-remedyo. Sila yung gumagawa ng paraan para daw maging maaluan. Ibig sabihin, para mas magamit nila ng mabuti, para tumagal. May company talaga na talagang ganun na hindi nagbibigay ng gloves na ginagamit sa trabaho. So magkakaiba yung ang naging istorya ng mga kababayan natin dito, na nasa diskarte na lang yon kung paano ka maka-adapt. Yung mga kasama mo na katrabaho mo, pwede ka magtanong sa kanila. So yan lang, pinakita ko yung video to kung gaano angat, kung gaano patunay na talagang maraming nag-i-struggle dito. Hindi lahat maalwan, hindi lahat maganda yung naabutan nilang company. So sana magsilbing aral po to sa mga baguhan, ikaw o kayo na nanonood. Huwag po ninyong kagad tignan yung laki ng sahod. Yung ganda ng mga pinapanood yung mga vlogger na ganda ng company, puro pasyal, puro paldo sa overtime, sa sweldo, magkakaiba po. Laging may mga kabaligtaran ng lahat ng bagay. Kaya i-prepare mo yung sarili mo sa pagdating dito, mas maganda, mas worse, yung expect nyo kagad para hindi ganun kahirap kapag adjust. So that's it. Shout out kay JB dahil pinaunlakan niyo yung ating tawag kanina. So ingat po kayo doon, tsaka shout out po sa lahat ng kabulol na nanonood. So sana magkita-kita tayo muli sa susunod gagawing video. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa ilang minuto ng panonood nyo ng videos ko. So again, it's me again, Christoph TV channel. See you again on my next video. Annyeonghaseyo guys.